Magandang araw Pilipinas, especially sa mga taga Batangas. Bumangon na ako dyan ng 3:00 ng hapon dahil ang anak ko ay susunduin na ng aking tatay. Tapos, wala pa akong masyadong tulog niyan dahil nga ako yung isip ng isip kung anong gagawin ko bang desisyon sa aking buhay. Yun nga, dahil nga dun nga sa boss ko, kasi nga, di ba nag-offer nga siya ulit na pumunta nga daw kami ng anak ko sa Canada. 4 years na ako sa kanya nagtatrabaho, work from home. So, ang gusto niya, ay doon na ako sa Canada kasama ng anak ko. At siya nga daw ang bahala sa lahat. Siguro dahil gusto rin niyang makatulong dahil alam niyang ako'y single mom. Dati pa nga niya yung inoffer sa akin kaso hindi ako makapagdesisyon noon. Tapos inulit na naman niya nung nag-meeting kami. Ang dami ko kasing mga sinesaalang-alang ba kaya hindi ako basta-basta makapagdesisyon. Parang gusto ko na parang nag-aalangan ako basta. Tsaka ako na si chika sa inyo. Tapos ako'y tinawag na nga ng tatay ko, susundo na nga raw siya kay Denver sa school. Ay di ako'y nagpunta na nga dito sa tindahan at dito ko pinagpatuloy ang aking pag-i-emote. Tapos sabi nung iba, ang swerte ko daw sa client ko kasi bihira daw yung mga virtual assistant na nagtatagal sa mga clients ba. Kasi ako nga yung client ko nga isa, 9 years ako sa kanya. Babae naman siya tapos taga Oklahoma. Real estate naman yung negosyo niya. Siguro kaya ganun na nagtatagal ako sa mga clients dahil yung mindset ko kasi is hindi lang para kumita ng pera, kundi para matulungan na maging successful yung business. At siguro dahil may tiwala na rin sila sa akin. Kaya halimbawa kayo, once na nakuha nyo na yung tiwala ng client nyo, naku, wag na wag nyong sisirain. Kasi yan talaga ang importante. Kailangan pagkatiwalaan kayo sa lahat. May mga times din na umiiyak ako talaga dahil syempre hindi naman ako perfecto, pumapalpak din ako minsan. Tapos syempre pag napagsabihan ako ng boss ko, alam mo yung dinadamdam ko. Kasi suplado tong client ko eh. Minsan talaga, siguro dahil sa stress, tapos, yun nga, minsan na kinokontra ko siya, ayun, nag-aaway kami, syempre, nasa mga loob ko na, iyak ako, ganun. Pero ganun lang, tapos kinabukasan, wala na ulit. Pero alam mo yung ramdam mo sa kanya na pag alam niyang nagigilty siya, kasi, basta, ganun, nagigilty siya, tapos yun, parang, inaamo niya ako, yung hindi namang among yung parang, sabihin niya, how are you, yung mga ganun-ganun ba, ganun kami, parang siguro parang friends na rin kami dahil sa tagal ko na rin sa kanya. Tapos ito nga dumating na tong anak ko, ayan, kaya hindi siya naka-uniform kasi nag-practice sila dyan ng basketball nga at kasali nga siya sa district meet kahit hindi naman daw siya marunong mag-basketball. As in, hindi naman talaga siya nagba-basketball. Kaya nagulat ako, bet sumali ka, hindi ka naman marunong. O, tapos siya napasayaw ko pa nga, yun lang.